Eto na mga pare ko, bago pa man mangyari ang bakbakan mamaya, Gilas Pilipinas versus Chinese Taipei. Eto na, nagbabala na nga ang Chinese Taipei sa Gilas Pilipinas. Talagang bantay sarado mga pare ko ng Chinese Taipei ang Gilas Pilipinas. At eto na nga, inilabas na nga rin ng FIBA ang FIBA Asia Power Ranking. Pang ilan na nga ba tayo mga pare ko? Lahat ng yan ay ilalatik natin sa video na to. Pero bago yan, ilike mo muna ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Huwag na nga natin patagalin pa dahil talagang matindi ang ginawang pag-ensayo ng Gilas Pilipinas sa Taiwan. At sa katunayan mga pare ko, may ipinasok na isang player sa Gilas Pilipinas lineup. Inilabas na nga si Mason Amos at ipinasok na si Japet Aguilar dahil nakita naman natin yan na talagang kulang sa big man ng ating national team. Kaya tayo tinambakan sa Doha Pocket Tournament. Pero mabalik tayo dito sa pinaka-inaabangan. Talagang nakakaabang na mga pare ko yung bakbakan ng Chinese Taipei. Ano nga bang pinaka-latest na update patungkol sa Gilas Pilipinas? Bago pa man mangyari ang bakbakan mga pare ko, ay talagang nagbabala na itong Chinese Taipei sa Gilas Pilipinas na talagang dudurugin nga raw nila ang ating national team. Matagal nilang pinagandaan itong laban na to. Matagal nga ang ginawa nilang pag-iensayo para lamang dito. Dahil ngayon nga ay plano ng Chinese Taipei na makapasok pa sa wildcard at makapasok ng FIBA Asia. Mangyayari nga lang yan kung tatalunin nila ang Gilas Pilipinas sa team ng New Zealand. Ano sa tingin mo, kayanin kaya ng Chinese Taipei ang Gilas Pilipinas? At ito naman ang pahayag ni Coach Tim Cone patungkol sa mangyayaring bakbakan. Maraming adjustments nga raw ang mangyayari, lalong-lalo na wala si Kai Sotto. Yan nga rin ang dahilan kung bakit bumaba tayo sa FIBA Asia Power Ranking. Ito nga dapat malaman sa pinakabagong FIBA Asia Power Ranking na kung saan ay bumaba tayo ng sobra na dati tayong pangalawa and nahihigitan na nga tayo ng Lebanon, ng China at ng South Korea. Hindi karapat-dapat itong power ranking na ito mga pare ko eh. Biruin nyo yung mga pare ko na dati tayong pangalawa, ngayon ay pang-5 na tayo, bumaba tayo ng 3 pwesto. Talaga kailangan i-redeem ng mga Gilas Pilipinas player ang ating national squad mga pare ko. Sa pagkawala nga ni Kai Sotto ay ganoon na nga ng tignan na humina nga ang Gilas Pilipinas. Isang malaking aspeto na nga dito ang pagkawala ni Kai Sotto sa ating national team. Pero wag ka, dahil ganun pa man ay kumpiyansa ngayon ang ating Gilas Pilipinas squad, lalo-lalo na si Coach Tim Cone. Sa katunayan ay walang kakaba-kaba itong head coach natin sa pagpasok na isa pang player natin na si Japet Aguilar. Sama mo pa dyan si AJ Edu at Junmar Fajardo, ang ating mga big man na gagamitin na pupuno sa naiwang pwesto ng ating pambato, ang 7'3" giant natin na si Kai Sotto. Pero mabalik tayo dito mga pare ko sa bakbakan ng Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei. Talagang nakakaabang na ang bakbakan. Sino-sino nga bang dapat yung first 5 kontra sa Chinese Taipei? Dwight Ramos o si Scottie Thompson dapat ba sa starting 5 bilang point guard? At tops, wag ka munang umalis dahil ito pa ang pinakahuling balita natin patungkol sa Chinese Taipei. Sa pagkuha nga nila ng 7-footer, natural edge player nila yan mga pare ko, ay talagang pinalakas nila ngayon ang kanilang kupunan at ang kanilang team nga ay binubuo pa ng mga Japan B-League players. Kaya sigurado na hindi rin madadalian ng Gilas Pilipinas dito at talagang masusubukan ng ating national team. Kung talaga nag-improve nga ba sila pagkatapos ng Doha Pocket Tournament o tatalunin at tatambakan nga lang din kaya tayo ng Chinese Taipei mga pare ko. Ano sa tingin mo dito? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Maraming salamat. At anong palagay mo sa mga players natin ngayon na sa lineup ng Gilas Pilipinas? Kung meron ka pang isang player na dapat idagdag sa Gilas Pilipinas, sino nga ba yan? Maaaring si Ran Sabando, QMBO o si Jordan Heading para may dagdag shooters ng Gilas Pilipinas. Dahil nakita naman natin na napaka-shooter talaga ng mga kalaban natin na itong mga nakaraan. Sinimulan ng New Zealand, pati ng Lebanon, pati yung Egypt. Grabe mga pare ko, lahat ng tira nila ay pumapasok. Samantalang Gilas Pilipinas ay malaki ang kakulangan pagdating sa outside shooting. O paano, i-like mo ang video kung nagustuhan mo, mag-komento at mag-subscribe, pindutin ang notification bell. Maraming salamat.